I don't know kung sabihin ng Diyos na mamatay ako bukas, I will not tinker with politics anymore. O bigyan lang man niya ako ng isang single cell of cancer at hindi ko naman tinatanggihan yan kasi matanda na ako. Hindi ako makialam. Pero what am I supposed to do? Yan ako sa bahay. Pagising ko, nakatingin yung asawa ko. Pag uwi niya, nasa sopa ako, nagbabasa ng newspaper, tinitignan niya ako. Pag uwi niya sa gabi, nandiyan sa TV ako, nagatingin. Masama ang tingin niya sa akin. Ano ang dapat gawin ko? Kasi ako matanda na, 73 ako ngayon. I should be, I think about mga 75, 76. May cancer kasi ako. What's up mga kababayan? Just That Matters here. Dito sa video natin ngayon ay ating panonoorin o pakikinggan ang mismong Tatay Digong mga kababayan. Grabe itong mga revelasyon niya dito sa nangyaring press conference sa lungsod ng Davao na kanyang binalita mga kababayan na di umano may cancer ito at nanghihina na ang kanyang katawan. Naku naman po, totoo kaya to mga kababayan na sana nagbibiro lamang si Tatay Digong sapagkat kailangan pa ng taong bayan ang Tatak Duterte na huwag sana hayaan ng nasa itaas na mapabayaan ang inang bayan under sa bangag na administrasyon, Nang ating nalang magagawa mga kababayan, ipanalangin na lang lagi, lalo na ang kalusugan ni Tatay Digong, lalo na't pinapangarap pa natin na ito'y tumakbo sa mga susunod na taon upang wakasan itong mga korupsyon at mga buwayang nauupo ngayon. Na sana nagbibiro lamang si Tatay Digong sa kanyang sinabi. Pero bagong lahat mga kababayan, huwag niyo po sana kalimutan mag-like at subscribe para updated ka sa mga uploads ko araw-araw. At yun na nga mga kababayan, tama naman ang kanyang winika na talaga nga namang patanda na ito at nanghihina na ang kanyang katawan mga kababayan na kung tumakbo man ito sa pagka-mayor o senador. Pero isa lang ang kanyang konklusyon na hindi niya pababayaan ang bansang Pilipinas na maiwan na lamang na ganito lalo na ang kanyang lungsod ng Davao na balak ibalahura ng mga yangguns o tuta ni Tambalos di Zabongit. Kung kaya naman talaga napakaswerte ng mga taong taga-Davaoenyo dito kay Tatay Digong. Kung kaya naman hindi ko na patatagalin pa, heto na ang buong video. Did I not announce it several months ago? But you're thinking that I'm running? You are speculating that I am running. Is that the popular notion sa... Yes. Yes, Mr. President. Yan ang isip ninyo. And it is the almost a... O sige, tatakbo na lang ako. Yung gusto ninyo. Leo, si Salvador Panilo tuhak daw ang kung dili daw senador o mayor yan imong daganan according to attorney. Well, let me put it this way. Kilala man niyo ako. I've been your mayor for so many years now. You think that I can carry a national campaign at my age? Or you want me to die? Magkukulaps lang ako niyan Well, anyway guys, I think that at my age, 73, mukhang hindi ko na kaya. Let us be realistic about it. Pero are you considering local position here? Well, I am open to suggestions from the media. What do you think I should be gunning for?
You yan. Mayor. Coerce, ikaw. Sino Of course. ka? Also the Of course. Mayor tayo. Mayor, sure, Kaya mo Mayor. pa, Mayor? Kaya mo ba? Sure, Sa Mayor. Mayor. O, yan ang gusto. Is it a public clamor? Sa media? Yes, Mayor. Well, is the media's sentiment now reflect the Yes, of course. community Yes, of course. gusto ng tao, ibig sabihin? Yes, Yes. Sige, mag-mayor tayo. And Mayor Baste and What will happen to Mayor Baste? He should be the vice mayor. Kasi ako matanda na, 73 ako ngayon. I should be, I think about mga 75, 76. May cancer kasi ako. Naku po, totoo ba yan, Tatay Digong? Grabe naman yan. Huwag naman sana lumala kung totoo man niyang winika mo. At pagaling ka po agad. Ang makakalaan yung lahat ng tao healthy. Baka hindi pa rin inabot. it's going to be Duterte. Well, if it's their pleasure, why not? Yes. Anong gusto niyang malaman sa akin? They're investigating Ako totoo yan. Wala. Wala ako. Wala tayong pugo. Kaya nga namamatay yung mga tao dito dahil dyan sa illegal drugs. Pugo, that is, we are too far away from that. Hindi mo ka alam maglaro ng pugo. Alam mo maglaro ng pugo? So you're going to appear, Mayor, Sa Congress? Well, if they will invite me, I just hope that they would ask educated questions. How do Hmm. you feel, Mayor, na yung mga pulis natin, Karma, Medical, and other PNP, isa ngayon contempt sila kung hindi makaka-Christmas with their family dahil They will ask what legally. Ikukonsulta ko sa mga abogado. I would leave it to the lawyers to hindi ako practicing lawyer. So I would not know the dynamics of what are the rules now. All that I can do is to provide them with lawyers. Tutulong talaga ako sa police pati military. Lalo na in the performance of their duty, itataya ko pati ang sarili kong reputasyon. Iyan ang namiss ng taong bayan sa iyo Tatay Digong. Talaga nga namang susugal mo ang iyong sarili para sa kapakanan ng inang bayan, no? Para sa ikabubuti ng karamihan. The best ka talaga, Tatay Digong. any comment about the Congress? You've been a congressman, Mayor. Tapos ngayon, ang Congress mukha naging investigating body mas masawag pa sa NBI at contempt ng kanilang mga resource person. Ang suggestion ko nga, i-abolish na ng NBI pati police sila, no? That's my suggestion. You tell me. Sir Mayor, ang sabi ni Inday, may Duterte tatakbo ng senador. Sino kaya? Paulo, Basti, or you? Not me. Hindi ko na kaya sa. Basti siguro? Ganun ba? I really do not know. Hindi kami nag-uusap eh.
Kung edad lamang talagang pagbabatayan ng mga kababayan, talaga dapat nagpapahinga na lang, nag-i-enjoy na lang si Tatay Digong. Pero dahil nga sa sobrang kabastusan ng gobyerno ngayon, ang Duterte lamang ang makakapagbangon muli sa atin, no? Hay nako, grabe naman kasi itong si Bongbong Marcos. Kasalanan niya lahat yan, mga kababayan. Na kung sana una pa lang nagpakatapat siya, nagpakatotoo, at hindi na-impluensyahan sa mga nakapaligid sa kanyang bangag, baka minahal pa at kasangga pa hanggang ngayon itong si Tatay Digong. Grabe. Nakaka-stress nga naman itong sinabong at Liza Tambalos. Ah, truth to tell, we have yet to sit down at this very late filing na of what we would like things to happen sa aming political life. Ako, I'm ready to retire. Hindi naman ako sabag marunong, but maybe the desire to be senator, mayor, or nandyan, but ang problema, ang katawan, ang hindi na. Naku po. May trabaho kasi yan. And if it would, Kung ganun mga kababayan, kailangan talaga natin ng malakasang dasal, no? Para sa kalusugan ni Tatay Digong. Kung pinapangarap natin na maging senador pa ito sa mga susunod pang taon. entail or require me to travel a lot, physical movement, mukhang hindi ko na. May ano kasi ako, may imbalance. Kasi yung pera ko sa right pocket, pati sa left, hindi it's not even. Wala na ang pera eh. Kaya baka tatakbo ako. Totoo. Ngayon, sino pang dadagdag sa PDP line-up for senators? Sa totoo talaga, frankly, wala pa akong hindi ko pa na I have yet to read the list na nag-file ng ano nila, candidacy. Hindi ko alam sino yung nagtuloy, sino hindi. Kuya Mayor, kung sa debate sa ka-famous na Rodrigo Duterte nga aniyang apo na nakaroon sa politika. Si Rodrigo Duterte nag-file na sa iyang COC for councilor. How about Kapitan Omar Duterte? Will he file for congressman in the 2nd district of Davao? Gusto man siguro nila ako, ihatag na lang nila. Give it to them. You know, ito Adre, wala itong ano. Do you know the reason why? It's because we come from a political family. Even in the now, post-war, basahin ninyo, i-google nyo ninyo, nandiyan yan. Post-war, right after, ang tatay ko, naging mayor na ng Danao, which is a city now. Hindi talaga nawala sa politika. Pagdating dito, he served for a few years as a secretary to the board or provincial secretary, they call it. Then politics again. And sa ganyan. So, political family kami. I am not surprised even if I do not want them to kasi magulo, hindi naman walang kwenta. Pangit naman pakinggan, pero merong trabaho mas maganda pa dyan sa magiging politiko ka. Hindi ka naman magnegosyo ka, magyayaman ka. Ngayon, kung pasok ka ng politika, magnakaw ka talaga. To assure you,
of a comfortable and luxurious retirement. Kung hindi ka marunong magnakaw, I think that at one time sa buhay mo as a politician, you better stop and think of going into a more profitable or productive life. Hindi ka makaasa dyan sa sweldo. Kailangan ka magnakaw. Ngayon, kung hindi ka marunong magnakaw, paano mo nakawin? You have to falsify, you have to ghost project. Hindi natin kaya yan. Kasayang naman ang iniwan ng tatay ko na ito naabutan pa man ni John Ledesma. Kasayang naman yung legacy ng tatay ko tapos sisirain mo ng gano'n. I mean, makinabang pa siguro ang next generation. Correct. Ako. President, Mayor, would you like to comment? Kasi pagdating ng election, sabi-sabi, yung mga Nograles, itatakbo yung tatlong Nograles. Ano yung reaction? Sige mo lang yung takbo. Sige lang mo lang kami hintay. Well, alam mo, modern day, lumipas na yung Almendras, Duterte, Veloso. May bagong crop and there will always be contenders for public office. You should not begrudge the Nograleses if they also want the distinct honor of being their public office, congressman, mayor, or what else. We do not have the monopoly of ambition and desire. Kagaya ko, kasi tatay ko pa. At hindi yan nag-umpisa dito sa Davao. Sa Danao pa nga. Right after the war, siya na yung nag-umpisa ng mayor. Tapos pagpunta niya dito. Parang continuity of so yung politika hindi talaga naalis sa buhay namin. At most maybe in all probability mukatay pa na sa among mga apo. May yung mayor sa gawas last day sa pag-filing Martes man. Nagnaningit lang ang ugali sa Duterte. At saka di naman siguro papayagan ng mga taga-Davaoenyo na maghari itong mga Nograles na kahit budburan pa ng mga paayuda, no? Hindi naman sila patatangay sa ganitong klaseng tao. Naaanhin nila ang pansamantalang ayuda kung ang kapalit naman ilang taong pambabalahura sa lungsod ng Davao. Na ang ganda na nga ng Davao tapos hayaan pa nila na masira dahil sa mga Nograles. Naku, mag-isip kayong mabuti mga taga-Davaoenyo na ang swerte nyo na nga dahil may Tatay Digong kayo na tunay na nagmamalasakit. Mudagan ka o mayor, walay Nograles mudagan o mayor. Apan kung di ka mudagan mayor, kung si Pasti tabanan nila. Masay mo. Gusto na kung file tanan. Para bibo. Pangit naman yung eleksyon na ako lang dyan. Dili sila mulaban ni mo, pero kung si Pasti daw labanan, naay Nograles na mulaban kung si Pasti kung parilig. Pero kung ikaw mo kandidato si Pasti, why mulaban ng mga Nograles sa imo? Wala balita ron sa gawas. That is not the proper question. The proper question is, I don't know kung sabihin ng Diyos na mamatay ako bukas, I will not tinker with politics anymore. O bigyan lang man niya ako ng isang single cell of cancer at hindi ko naman tinatanggihan yan,
kasi matanda na ako. Hindi Naku. ako makialam. Pero what am I supposed to do? Yan ako sa bahay. Pagising ko, nakatingin yung asawa ko. Pag uwi niya, nasa sopa ako, nagbabasa ng newspaper, tinitignan niya ako. Pag uwi niya sa gabi, yan sa TV ako nakatingin. Masama ang tingin niya sa akin. Ano ang dapat gawin ko? Magpalit ng asawa, patayin ko yung asawa ko, o I find something productive outside. Find something productive. Yes, sabi ko. Alam mo, kung magtrabaho ka, you get to solve so many problems and marunong naman ako magtrabaho siguro. Dumaan naman ako dyan. At sa awa ng Diyos, I would not judge myself, but I would say that binigay ko lahat yung pagkatao ko, yung edukasyon ko na nakuha ko. Ano? Iba ka talaga, Tatay Digong. The best ka. The best I was president. able to make use of my being a law practitioner, then being a prosecutor, then being a congressman.